kakatapos lang ng ating maulang linggo, ano po, at nakakaawa yung ating mga kapatid na dumaan sa matinding baha. Ano po? Sino po yung nanalangin? Nanalangin na ang baha ay pahupain ng Panginoon. Sa susunod po ay nire-remind tayo ng Lord kasi nakalusot po sa stop dahil hindi po namin na-project yung itong bagyo na ito ay hindi na-cancela. Kaya tayo po ay tinuturuan ng Panginoon that we have the authority, power, to cancel every work of the enemy, especially the prince of the power in the air. Kasi yung air ay si Satan ang may control. At kailangan po natin yan, may otoridad tayo na patigilin yan, lalo na kung makakapinsala, makakamatay ng buhay ng tao. Ganyan na po yung tinuturo sa atin ni Lord. Meron tayong authority, kaya kailangan gamitin natin yon against the work of the enemy. Okay? Hindi lang sa ating pamilya. And sad to say sa inyo na kahapon kausap ko ang Pastor Mario Rodriguez, ang asawa po ng ating kapatid na Ninya, ay ang ating church sa Butuanan ay maraming iyero ang nilipad at ang dingding ay nasira. Pati po yung bangka ay nag-overflow po ang tubig. Nagkaroon ng storm surge kaya umangat at pinasok yung ating church hanggang doon sa banda roon na parte ng ating kapatid na nasa gitna, kinaambet doon. Nag-overflow ang tubig. Kaya hindi natin alam ang damage, so ire-report pa ho sa akin kung ano yung damage. At medyo may mga dinadaanan tayo ngayon. At alam nyo naman, tayo po ay nagpapagawa ng ating junior worship in preparation kasi by God's grace, malapit na pong i-resume yung mga nakataling mga senior sa bahay ay age 65, 15 ba? 20? 15 to 20, yan, makaka-worship na. Kaya napakapalad noong nasa bracket na edad, no? Sabihin mo sa katabi mo, napakapalad mo kasi pumasok ka pa dyan sa edad na yan. Kung nagkataon, nasa bahay ka. At marami tayong kapatid na gustong-gustong sumamba, hindi makasamba kasi nasa bahay sila. No? Yun namang iba, pwede nang sumamba, ayaw naman. Hirap talaga intindihin ng mga Kristiyano. Okay, so masaya ho ba kayo ngayong umaga na nandito kayo? Masaya ba kayo na makakapag-aral tayo ng salita ng Diyos? Ayan, amen. So, tulad po, yung iba po na ituro na yan, na ituro na natin, pero dadaan na natin for the sake lang ng karamihan na ating mga miyembro ay maintindihan ang eschatology or last thing. Kasi napakahalaga pong maintindihan natin to, bagamat yung iba sa inyo nakadaan na ng basic o yung iba maaaring zero knowledge pa. Mahalaga pong maintindihan natin ang mga kaganapan sa huling araw. Lalo na po na alam natin from eternity past, yung nakaraan, nakalipas, no, mula ng lalangin ng Diyos ang mundo, hanggang sa ang diablo, si Lucifer ay magtaksil sa Diyos at magmataas, kaya pinalaya siya ng Diyos sa langit, pero naka-impluwensya siya ng 1/3 ng mga laksa-laksang anghel, kaya ang mundo na ginawa ng Diyos at ang tao na ginawa ng Diyos na walang kasalanan ay inihulog sa kasalanan at yun na yung pasimula na naging makasalanan ng tao. Pero ang Diyos sa kanyang plano hindi po pwedeng pigilan dahil kung sinira naman ng diablo sa nakaraang walang hanggan yung plano ng Diyos, ang plano ng Diyos ay gumawa uli ng bagong langit at lupa pagdating doon sa dulo. At doon mabubuhay tayong kapiling ng Diyos walang hanggan. Kaya meron po tayong tinutungong eternity future, walang hanggan. Meron tayong walang hanggan nakaraan kasi hindi natin kayang bilangin sa libu-libong mga taong dumaan. Ngayon patungo po tayo doon sa eternity future. Ngayon, dinaanan po natin sa ating pagtalakay yan, no? Hanggang sa gumawa ang Diyos ng day 1, day 2, day 3, lahat ng dilika na kailangan ng tao ay ginawa ng Diyos pagdating sa
day 6, dito na siya gumawa ng tao. Okay? Naintindihan natin. Parang review lang yan. Tapos ang Diyos nagpahinga. Kaya tandaan niyo po, may mga turo in the way, ilang taon bago nangyari. Hindi po, days yan. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6. Lalo na yung mga sa evolution theory. No? Ang iba po ang katuruan nila. Pero ang Diyos po, day 1, day 2 nang nilikha ng Diyos ang daigdig na ito. At si Adan at si Eva walang kasalanan, pero winarningan sila ng Diyos, pinaalalahanan, pero nagkasala pa rin, at dahil sa tinukso sila ng dyablo, nahulog sa kasalanan, nakakain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, kaya ang tao ay nalaglag sa kasalanan, naranasan ng sumpa sa babae, sumpa sa tatay, at sumpa sa ahas, at yung hayop na yan, alam natin si Satanas yan. Kaya ang pangako ng Diyos, dudurugin ng binhi ng babae ang ulo ng ahas. Kaya makikita nyo yung red line, yan yung messianic line na nagtuloy-tuloy, hanggang dito kay Abel, pinatay ni Cain, si Seth, tuloy-tuloy po ang haba ng mga taon dyan, halos almost 1,000 years, 900, 700, 800, pagdating kay Noah, 950 years, ang haba. Pero sa line ni Noah, lumabas si Shem, At yung paghahanda ng Diyos kay Noah para mag-preach ng righteousness, para mangaral sa mga tao, para ngayon, nangangaral ang mga preacher na masumunod sa Panginoon, mamuhay ng tama, gawin ang kalooban ng Diyos, at sinusuway pa rin natin, hindi tayo naghahanda, ay malapit na po tayo sa pagdating ng Panginoon, sa rapture. Doon naman sa paggunaw ng daigdig. Isipin niyo, preparation ni Noah, almost 55 to 75 years na preparation. Habang nagpe-prepare ng ark, nangangaral, antindi ng duty ni Noah, pero hindi inintindi ng tao. Kaya dumating ang paggunaw hanggang sa yun na lang lahi niya ang natira. At diyan nag-spread ngayon po yung mga nations, kasi itong anak ni Noah na si Shem, tuloy-tuloy po yung messianic line, or yung promised redeemer na diyan lalabas. Hanggang sa gumawa pa sila ng Torre of Babel, gumawa sila ng tower doon, gusto nilang gumawa ng pangalan, doon ginulo ng Panginoon, sapagkat ang tao ayaw ng Diyos na manatiling magkaisa doon, kundi kalatan ng daigdig, sinuway nila ang Diyos. Kaya ginawa ng Diyos, bumaba, at pinagkagulo-gulo sila doon sa pagtayo ng Torre ni Babel, at doon po nag-spread na ang iba't ibang bansa. Okay, dumating kay Abraham, ayan yung pangako ng Panginoon, kay Isaac, kay Jacob, kay Israel, hanggang sa lahi ni Judah, papuntang Egypt. Doon po makikita natin, gusto ng Diyos palayain through Moses, yung 11 days journey, naging 40 years, kasi because of murmuring and complaining. Kaya ayaw ng Diyos yung mga marereklamo at mga pasaway. Paikot-ikot sila sa wilderness ng 40 years. Samantalang dapat 11 days lang yung journey mula dito sa kanilang pagtakas sa Red Sea papunta doon sa Kadesh Barnea. Ang sabi po ng Bible sa Deuteronomy, it takes 11 days journey. Pero hindi natin masukat akalain kung bakit pinahaba pa ng Diyos ng ganoon. Kasi may lesson na tinuturo. At siguro dahil nga may ibibigay pa ang Diyos na kautusan sa tao, dahil ayaw na ng tao sa Diyos, kaya yung theocracy, Diyos ang nangunguna, gusto nila monarchy, tao ang manguna. Kaya makikita natin, naging tao na ang tagapanguna, kasi mula kay Joshua, yung judges, nakarating na sa promised land, na sila ng haring tao, hindi haring Diyos. Ayaw nila sa Diyos. Sabi niya, nagdemand na sila ng king. Kaya yan, si King Saul, David, and Solomon. United ang kingdom ng Israel, pero pagdating, katapos ng 40 years reigning ng 3 hari na yan, namatay din sila. Tapos si Solomon, alam natin, nagkasala. And because of that, nahati ang kingdom ng Israel. Sa Northern Kingdom, sa Southern Kingdom, through King Jeroboam and Rehoboam. Pero nagtutuloy-tuloy po yung promised redeemer, yung messianic line, hanggang alam naman natin, nahati ang Israel sa dalawang parte.
na captive ng mga Assyria, tapos ng Babylon for 70 years. Ayan, pumasok na po tayo ngayon sa New Testament. Pagpasok, yung Grecian Empire ang nagre-reign, tapos po yung Roman Empire. Kaya sa panahon ni Jesus, ang mga Romano ang nangunguna. Roman Empire. Pinangako po yung Redeemer. Ayan na, ang Redeemer sa crucifixion. Yan po yung pangako sa Genesis chapter 3 verse 15 ng Diyos sa tao na dudurugin ang ulo ng binhi ng babae na tinutukoy ang dudurog si Jesus Christ. At alam natin si Jesus Christ ay namatay, nalibing at nabuhay na muli. Okay, doon sa senaryo na yan, makikita po natin na napakahalaga ng repentance, yung pagsisisi. Pagkilala kay Kristo, pagtalikod sa kasalanan, pagtanggap kay Kristo para maranasan natin yung pagtatakip ng kasalanan natin, paglilinis ng kasalanan natin, paglilibing ng kasalanan natin, at paglimot sa kasalanan natin. Tandaan po natin yung apat na ginawa ng Diyos. Your sins were covered. When you repent, you experience the remission of sin because your sins covered, your sins removed, your sins buried, and your sins forgotten. Ang sabi ng Diyos, dati anak kayo ng dyablo, ginawa ko kayong anak sa pamagitan ni Kristo na aking sinugo sa krus, kaya kayo ay malinis na, may banal na espiritu na, anak kayo ng Diyos. Naging anak kayo ng Diyos. This is our identity in Christ. Now, kung ikaw tumanggap kay Kristo, anak ka na ng Diyos. Huwag mong pagdudahan yan. Kahit magkasala ka, anak ka ng Diyos. Kasi hindi napuputol ang kasalanan. Hindi napuputol ang relasyon mo sa Diyos dahil sa iyong nagawang kasalanan. You are saved by grace, by faith, through grace of God. Kaya tandaan natin yon kasi napakahalaga nun. At saan ka dadalhin? Doon sa third heaven. Kaya dapat nating maintindihan yung pupuntahan natin kasi ang first heaven, yung clouds of heaven, yung permanent kalawakan, yung mga planeta, yung buwan, araw, bituin, andyan. Tapos ang sabi ng Bible sa Genesis chapter 1, hinati ng Diyos ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan at nasa itaas ng kalawakan. May tubig doon, may tubig dito. So alam natin ito, sa science, ang clouds ay nag-evaporate lang yan, galing sa dagat, nag-evaporate, nakabuo ng clouds, iba-ibang klase ng clouds yan, tapos bumabaksak, tubig pa rin yan, baksak sa tubig. Tubig dito, may tubig pala doon sa itaas. Basahin yung mabuti yung Genesis chapter 1, verse 6 to 8, 14 to 18. So merong water that divided from the first heaven to the second heaven, bago marating yung third heaven. Kaya, kung titingnan nyo po ang travel from earth to firmament, light years na yan. Bago mo marating ang bituin, light years ang travel. Kaya hindi ka maliligtas sa pamagitan ng iyong sariling kakayahan, kaalaman, karunungan, dahil unang-una ang taon mo, umiksi na 120 from 1,000 or almost 1,000 to naging 120 na lang. Ngayon, pagdating sa Psalms chapter 19, naging 70 to 80 na lang. At kung naabuso mo pa katawan mo, 40, 50, patay ka na. At kung minsan, dahil sa pagbubuntis, bata pa, namatay na. So, ang edad po ay umiiksi dahil sa kasalanan. Dahil hindi na pinahaba ng Diyos dahil sa kasalanan. Ngayon, paano ka makakarating sa third heaven? Isa lang. Because of your faith to Jesus Christ. By grace, you are saved. Not because of your works or good works or ano man yung ginawa mo. Dahil sa travel pa lang, paano mo madadala yung katawan mo nandito, nakalibing sa earth. Tapos yung kaluluwa mo, paano magta-travel papuntang third heaven kung walang tagapagligtas na magdadala ng kaluluwa mo sa langit? Hello? Naintindihan nyo? May kaluluwa ka at yung kaluluwa mo na yan, yung katawan mo, ililibing, yung kaluluwa mo dadali ni Lord sa langit. Sapagkat ang sabi doon sa Acts chapter 4 verse 12, sa silong ng langit walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos na sukat ikaligtas ng tao liban sa pangalan ni Jesus. Kaya Christ is our Savior, our Redeemer, promised Redeemer, that one day your soul ay dadalhin ni Lord sa third heaven. Okay? At yan na yung ginawa ni Lord sa panahon ng Old Testament time. Old Testament time. Kasi sa Old Testament time, they have faith. They have faith. They believe that there will be a Messiah na isisilang. Yan yung pananampalataya nila. Naniniwala sila sa darating na Kristo. Kaya, in a very simple drawing na yan,
ang mga taga Old Testament, kung i-imagine nyo, nakatingin sila sa darating na Kristo. Sa darating na Kristo. Kaya ipinarapesa yan ni Isaiah, 700 years bago natupad, dumating, ipinanganak ang Kristo. Okay? So nananampalataya silang may darating na Christ na ipapako sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang kasalanan. At tayo po, andito po tayo dito sa panahon na to. Andito po tayo sa Church age. No, sorry po kasi hindi ko na i-adjust yung age pumunta doon. Church age. So ibig sabihin dito sa panahon na to kasi nung andito na po tayo sa panahon na tayo, no? So dito po napakaiksi sa drawing pero mahaba po 'yan. Ganon din, nananampalataya tayo sa dumating na Kristo. Nananampalataya tayo sa dumating na Kristo. So dito, nananampalataya sa darating na Kristo, tayo sa dumating na Kristo. Sila darating pa, sa atin dumating na. At tapos na, hindi na natin inabot. Salvation is by faith. Ang kaligtasan po sa lumang tipan at sa bagong tipan sa panahon natin, by faith. Hindi natin nakita si Christ, pero naniwala tayo si Kristo na matay para sa ating kasalanan, para iligtas ang ating kaluluwa. At iligtas ang kaluluwa ng mga tao. Kaya napakahalagang maintindihan nyo po ito. Okay. Salvation sa Old Testament is by faith. Kasi may nagtanong sa akin, Pastor, paano yung mga mahal ko sa buhay na noong pang araw, lahi namin, na hindi naman tumanggap kay Kristo? Magandang tanong yon. Ligtas ba sila? Kasi ngayon, pinapangaral natin, kailangan maligtas ang tao, kailangan tanggapin si Kristo. Paano kung hindi nila tinanggap? No? Hindi po yung pagtanggap. Mahalaga po yung pagtanggap, sabi sa John 1:12. Sabihin ng bibig mo. Pero sinasabi mo kasi may pananampalataya ka kay Kristo. Kaya faith pa din ang pinag-uusapan. Okay? Para maintindihan niyo po at maipaliwanag kung magtuturo na kayo sa inyong mga pamilya. Okay? Because kahapon po sa board meeting, I remind the board and even our leader na nag-handle ng small group na effective immediately. Ang lahat po ng small groups ay i-consider natin yung lahat na nagba-Bible study, nagpa-family altar, nagba-Bible study sa bahay, ng pamilya, yun ay consider na small groups. Small groups. At yun ang magandang small groups. Mag-small groups kayo sa bahay nyo. Si nanay ang magtuturo o si tatay ang magtuturo, si ate o si kuya ang magtuturo. Basta, huwag naman magturuin yung bunso. Kasi baka kung bunso'y malaki na, okay yun. At least may alam yon. Pero huwag niyong pagturuin yung batang maliit na hindi pa alam. Kayo ang dapat magturo. Bakit po? In preparation sa future natin. Dahil hindi natin alam kung ano pa. Kung ito nag-lockdown tayo, mabuti nag-resume, paano tayo? Ang mga nanay, tatay, paano yung mga pamilya natin hindi malalim sa salita ng Diyos? Kaya it's time na magpalalim tayo sa salita ng Diyos. It's time na maging rooted tayo kasi ang ating vision in loving obedience to God and through His grace, we want to build Him a glorious house, Bible-based. Bible-based church. Ibig sabihin, ang ugat, ang binabasihan ng tinatayuan ng JIBC ay salita ng Diyos. Okay? Kaya dapat lumalim tayo. Marami po tayong matututuhang salita ng Diyos. Okay? Sa mga preaching, not only like this, Brad Louie, nagpipreach. At si Brad Louie, maghahanda pa yan ng training Magte-training pa ho yan. Kaya maghanda kayo. At ongoing po ang training natin. Si JR, may inihandang mga materials. Tayo po, nagtutulong-tulong. Ang staff nag-uusap na maghahanda ng materials para magamit natin sa ating mga small groups sa bahay. Okay? Malinaw na po ba? Small groups sa bahay. Yan ay count na small groups, count na Bible study, count na family altar. Basta kung nag-family altar ka, nagbasa kayo ng Bible. Hindi naman pwede nag-family altar, hindi nagbasa ng Bible o nag-aral ng salita ng Diyos or kumanta, umawit, nag-pray. So yan po ang gagawin natin mula ngayon. Mula sa main, down the line to all that daughter churches, yan na po yung gagawin natin. So, salvation is by faith. Okay? Ngayon, noong si Jesus po ay nakita niyo nakapako sa krus, namatay si Christ sa cross. Pero yung doon, sabi niya, Kristo, alalahanin mo ako pagdating mo sa paraiso. Ang sabi ni Lord, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kaya that time, nung nakapako sila sa krus, hindi na pwedeng magpabautismo yon, no? Kaya, yung mga pwedeng magpabautismo, magpabaptize. Pero, alin gusto mo? Yung katulad ng nakapako dito, ayaw mo nang magpabaptize, diretso ka na sa paradise.
Sila lang yon, siya lang yon. Pero kayo, dapat nagpabautismo. Kung meron pa hindi nababautismo, miyembro sa pamilya, ipabaptize. Eto ngayon, naligtas ito? Yes. Sapagat sabi ni Christ, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kaya nung namatay yung tatlo doon sa bundok ng Kalbaryo, na ito isinama ni Christ. At ang sabi sa Ephesians, mga kapatid, pag tinignan niyo po yung inyong Bible, no, sa Ephesians, makita nyo, nanaog si Christ doon sa kalaliman ng tinutukoy doon sa paradise. Okay? Bakit? Noong namatay ito isinama niya doon sa paradise. Noong si Jesus Christ ay nabuhay na muli sa mga patay, after 40 days na mangaral, meron pong tinatawag na ascension, umakit sa langit, kinuha niya na lahat to, dinala na sa third heaven, doon sa kaitaasan. Walang laman na ito ngayon. Ano po? Kaya, sa Luke chapter 16, nakita nyo, there is life after death. Ayan yung truth. Namatay ang mayaman, napunta sa place of torment or hell. Namatay yung pulubi, napunta sa Abraham's bosom or paradise. Kaya, may pinupuntahan po ang namamatay sa daigdig. Sa kabilang buhay. There is life after death. Yan po ay napakahalagang turo na maintindihan ng mga tao, pag namatay ka, may buhay ka pa sa kabila. At saan sa kabila pupunta kaluluwa mo? Ngayon, hindi na sa paraiso, kasi ang laman dyan, dinala na ni Christ sa itaas. No? Dito ka ba pupunta? Or doon sa heaven? Or sa place of punishment or torment? Apoy yan, apoy. Malinaw na malinaw yan sa Luke chapter 16. Doon napunta yung mayaman. Kaya namamanik siya. Dahil doon sa Hades ng pagdurusa, eto yon. Sa Hades na nasa paraiso, yung Hades daigdig ng mga patay. So, sa kabilang buhay, may daigdig ng mga patay. Sa punishment ba o sa paradise? No? Ito halimbawa ni Jesus. Ito, nung nangangaral siya, yung Luke chapter 16. Okay, ngayon, inakyat na to, nung umakit na si Jesus, umakit na doon, wala na pong laman to. Pero ito, hanggang ngayon, may laman. Yung mga laman dyan, kailan bubuhayin? Ayan, bubuhayin po yan pagdating doon sa Judgment Day, sa Final Judgment or Great White Throne Judgment. Si God ang hahatol sa mga taong ayaw sumampalataya sa Kanya. Isa lang po ang bubuksan ni Lord na book, the Book of Life. Pagbukas ni Lord ng Book of Life, titingnan niya yung list, master list doon. Kung ang pangalan mo wala doon, sabi sa Revelation chapter 20 verse 15, you will be cast to the lake of fire. Doon ka ihahagis sa lake of fire. Ito, hell, ililipat sa mas malaki, lake of fire. Okay. Ngayon, ang lesson po natin ay ito pong rapture, saka yung judgment seat of Christ. Ito yung lesson natin today. So, nakita nyo na po yung flow. Okay, naintindihan nyo na yung flow. Ngayon, sa church age, tayo po nandito. Panahon ng pangangaral. Panahon ng pagtatayo ng mga iglesia dahil diyan dadalhin ang mga naligtas na mga kaluluwa. Kaya tayo po ay may obligasyon pa sa harapan ng Diyos. Meron pa tayong responsibilidad, yung Great Commission. No, sana yung Great Commission hindi Great Consumption sa inyo. No? Yung iba consumption mag-akin ng kaluluwa na kukonsume. Kapatid, dapat yung heartbeat of God is mission, souls. The same heartbeat dapat meron tayo. The same heartbeat. Kasi kung hindi ka niligtas ng Diyos, wala ka dito. At wala ka doon sa katiyakang pupunta ka sa langit. Hindi mo alam yan. May ginamit ang Diyos sa iyo. Kaya nawa, yung buhay mo ngayon, ipagamit mo para sa iba. Para naman makapag-akay pa tayo ng marami, madala natin maraming kaluluwa sa langit. And I'm praying and I'm begging to God for that souls. And I sacrifice my soul. Sabi ko, Lord, I'm willing to die. Give me 40,000 souls or I die. I'm willing to die for that souls. Kung ako'y mamatay, hindi binigay, gusto ng Lord mamatay na ako, hindi niya bibigay sa akin ng 40,000 souls. Pero sinabi ko like John Knox, sabi ni John Knox, give me Scotland or I die. Hindi naman masamang mangopya. Kinopya ko yon kasi inilagay ng Diyos sa puso ko yon.
Give me alapan or I die. Ibinigay ang alapan. But I'm not satisfied for alapan alone. Because there are so many souls around the world, around the Philippines. Kaya, Lord, give me 40,000 souls or I die. Handa kong iwan si Babes. Binago ko na eh. Ginaya ko na si Benny. Saka sino pa ba nagbe-Babes dito? No, pag kinuha na ako ni Lord, iniwan ko na si Babes. Okay. Bumaba ang Holy Spirit nung nabuhay si Jesus, tapos eto na po tayo. Nasa panahon tayo ng Holy Spirit days. Ang Holy Spirit nasa atin, at hindi lang katulad sa lumang tipan na nananahan, tapos umaalis pag nagkakasala. Hindi. Ang Holy Spirit nananahan sa iyo, nakatatak sa iyo, kasama mo araw-araw. Kaya dapat alam mo kung sino ka kay Kristo. Alam mo who you are in Christ. Anak ka ng Diyos. Binigyan ka ng Holy Spirit na tutulong sa iyo sa lahat ng bagay na kailangan mo. Pag magbasa ka ng Bible, sabihin mo lang sa Holy Spirit, Dear Holy Spirit, teach me. Ano ibig sabihin nito? The Holy Spirit will teach you. Because He is the great teacher. Kami, hindi kami great teacher. Ang Holy Spirit ay napakatinding guro. No? Comforter. So, nagko-COVID, ang daming hindi ko, mabuti pa yung higaan nyo, may comforter kayo. Hindi nyo ba alam ang Holy Spirit ang comforter? Ba't nag-alala ka sa mga problema mo, pangangailangan mo, karamdaman mo? May comforter ang Holy Spirit. No? Bibigyan kanya kapayapaan. Diyos siya, makapangyarihan. No? Hindi siya yung puwersa lang o kapangyarihan lang. No? Holy Spirit is God. He dwells in you. He's in you. Dapat alam mo kung sino ka. Lumakad ka doon. May banal na Espiritu, tutulungan niya ako, i-comfort niya ako, papalakasin niya ako, bibigyan niya ako ng kaalaman, karunungan para lumalim sa word. Kaya kung ako man nanay, wala akong kaalaman sa word, hingi ako sa Holy Spirit ng karunungan para makapagturo ako sa bahay. Kung ako tatay, makapagturo sa bahay. At napakagandang makita, mga nanay ang naglilid ng Bible study. Mga tatay naglilid ng Bible study. Because we are living in the Holy Spirit day. Hello! Ang Diyos kasama natin. At may pangako pa, He will never leave you nor forsake you. Kahit may ano kang mga pinagdadaanan, malalampasan mo yan dahil may Holy Spirit na nasa atin. Napakapalad natin because we are living in the Holy Spirit days. Hello! Kaya ganyan dapat ang Kristiyano, matapang. Matatag, matibay, hindi na manipis, matampuhin, maramdamin, sensitive. Baguhin yan. Hindi yan ang design ng Diyos sa iyo. Ikaw ay anak ng Diyos. Hello. Tingnan mo mga anak ng Diyos na nakamas. Di ba? Mga anak ng Diyos nakamas. No? Yung may faith, nagtatanggal ng mask no? Wala namang masamang, hindi yun ang topic natin. Last days. Ibig sabihin na nasa last days, ang sabi po sa Timothy, no, gusto ko lang mag-run through tayo saglit, bagamat hindi ko alam kung kakayanin ko in 1 hour, yung marriage, yung judgment seat of Christ or Bema, saka yung ating rewards. Kasi sa rapture, kaya magra-rapture, kukunin tayo ni Lord, dadalhin tayo, haharap muna tayo sa Kanya, judgment seat, pero hindi para hatulan lang, para magbigay ng rewards. Itatalakayin po natin para madaanan natin. Matthew chapter 24, daanan po natin saglit. Andito na po tayo sa portion na to. Dito na. Kasi alam natin, yan ay very close sa rapture. Pag natapos na ang church age, very close na yan sa rapture. Kung pre-trib, tatlo po yung teaching dyan. No? Yun na ng tatlong teaching. Pre-trib, mid-trib, post-trib. Mamaya, paliwanag natin saglit para magkaintindihan. Simple lang po, hindi po tayo magtuturo napakalalim kasi gusto ko simple lang, makapture lang natin yung mangyayari para maghanda tayo. Sa Matthew chapter 24, gusto ko mabuksan ninyo yung Bible nyo kasi meron tayong titingnan, verse 5 to 8. Ang sabi po sa 5 to 8, King James Version, dala ko pong Bible at pinilit ko Tagalog para magkaunawaan mabuti. Sapagat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Pero tandaan niyo po, may verse 4. Sabi, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila,
mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Quote and quote, mag-ingat na huwag mailigaw ni numan. At napaka-dangerous nun. Nailigaw ka, nasa tama ka na, namali ka pa. Meron pong ganyan. Isipin nyo, Kristiyano na, nagpunta pa sa dating daan. False teaching po yun. Huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagat marami magsisiparito sa aking pangalan, magsasabi, ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Ililigaw ang marami. Makakarinig kayo ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, nangyayari na po yan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Sabi ng word, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, dapat hindi pa ang wakas. Verse 7, sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako. Take note, mayroong big one na threat sa Philippines. Hindi pa nangyayari yon. At nawa, wag namang mangyari. Pero lilindol, magkakagutom, iyan po ay sinabi ng salita ng Diyos. Verse 8, dadapat ang lahat ng mga bagay na ito ay pasimula ng kahirapan. This is the beginning of sorrows, sabi sa King James. Beginning. Magsisimula na ang hirap. So pasimula pa lang, papasok pa lang. Okay? Naintindihan niyo po? Tuloy natin. Dadapat ang lahat ng mga bagay nito ay pasimulang kahirapan, magkagayi, bibigay kayo sa kapighatian, kayo papatayin, kayo kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. 10, magkagayi maraming mga titisod, magkakanuluan sa isa't isa, magkakapuotan sa isa't isa. Verse 11, magsisibangon ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. They will deceive many, sabi doon. At dahil sa pagsagana ng katampalasan, ng pag-ibig ng marami ay lalamig. Lalamig ang pag-ibig kay Lord. Sabihin mo sa katapat mo, mainit pa ba? O maligamgam na? Okay? Pag-ibig na marami lalamig. Kaya bantayan natin, baka lumamig yung pagmamahal mo sa Diyos. Mas mahal mo pa kung ano-ano ang internet. Mas mahal pa ang social media kay Lord. No? At ipangangaral ang ebanghelyo ito sa kaharian sa buong sanlibutan at pagpapatuon ng lahat ng mga bansa at kung maggagayoy darating ang wakas. So ipangangaral ang gospel around the world kasi kailangan matupad ang Great Commission. At noon pong mga nagdaang taon ng research ko, ilan na lang ang dapat maabot ng ebanghelyo, no? Na-spread na ang gospel at patuloy na ipinapangaral. Lalo na ngayon nag-lockdown, ang dami sa mga internet na mga preaching na worldwide na naririnig ang mga preacher. Kaya nga, pagkakita nyo ng kasuklamsan, okay. Hanggang doon sa verse 14. Lulundag po tayo ng verse 36 to 39. Bantayan nyo po yun, mahalaga po ito. Ngunit tungkol sa araw at oras na yon, walang nakakaalam. Yung pagparito ng Panginoon, sabi, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, even the angels, hindi alam. Kahit ang anak, even the Lord Jesus Christ, hindi niya alam kung kailan siya pababalikin ng Ama dito sa lupa. Kundi ang Ama lamang, ang ating God the Father in heaven, our God in heaven. At kung paano ang araw ni Noe, nakita niyo si Noe, tulad sa pinakita natin kanina, sabi doon, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So, the same pattern, no? Sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila ay nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa at pinapag-aasawa. Yun, di ba? Nag-aasawa. Nanay, mag-aasawa na po ako. Sige anak, mag-asawa ka na. No? Yan. Sino po yung mag-aasawa? Taas kamay. So ayaw nyo, sige, bahala kayo. Ba mamaya konti, magpapakasal kayo kung kailan lockdown. No? Merong nagpakasal sa akin, lockdown. Hindi maikasal-kasal. At hindi na nila nalaman hanggang sa dumating ang paggunaw. Sila'y tinangay ng lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao.
Kung magkagayoy sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan, ang dalawang babae nagsisigiling, ang isang sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. So it's very clear na hindi lahat makukuha. Hindi lahat kasama sa pag dumating ang rapture, no, ang rapture o yung pagdagit na tinatawag, rapture. Ang sabi ng Lord sa kanyang salita, si Lord Jesus, hindi alam kung kailan siya papabalikin at kukunin ang lahat ng mga Kristiyanong buhay at patay. Yung pong mga patay, nakalibing na yon. Okay? Pero kukunin ni Lord ang mga body nun, yung soul sa heaven, kasi nadala niya na yung mga saints dito, no? Old Testament saints, at doon sa inabot niyang New Testament times niya, ay dinala niya na yung mga saints, yung mga banal, yung mga anak ng Diyos sa langit. Kailan ibababa? Bubuhayin yung mga kaluluwa, isasama doon bubuhayin yung katawan, isasama yung kaluluwa na nasa heaven, at mamaya dadaanan natin yung sa ating pag-aaral para kuhanin ni Lord. Tandaan niyo po, si Jesus hindi alam kung kailan siya pababalikin ng Ama. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga teaching ngayon. For the past few years, may mga sabi, darating na daw si Lord, kaya kung ano-ano, mga pinagtuturo, pinagagawa, ang daming nabola. Si Lord hindi alam kung kailan siya babalik. Ang Ama lang ang nakakaalam. Ang anghel hindi nakakaalam. Si Jesus mismo hindi alam. Kaya, kung hindi alam, ang Ama lang ang makakaalam. At hindi po idinitalye na kung kailan talaga babalik si Jesus, yung right timing. Kaya sa pag-aaral lang ng mga Bible scholars, lumabas yung pre-trib, dito daw magra-rapture, babalik si Jesus. Iba po yung second coming, kasi yung second coming, bababa siya talaga sa lupa. Ito sa clouds. Pag rapture po, pagdagit. Rapture, no? Hindi po yan second coming na bababa sa lupa. Yung second coming doon sa banda dulo pa doon. After ng tribulation, ng paghihirap, kukunin tayo ni Lord. Saan makikita ngayon yan? So, dadaanan po natin ng mabilis lang sa Thessalonians, no? 1 Thessalonians. Buksan niyo po ang inyong mga, andyan yung reference, makikita niyo, no? 1 Thessalonians chapter 4. No? Sa 1 Thessalonians chapter 4, makikita niyo po yan. Ang sabi diyan, doon tayo sa 16 and 17. No? Pero sama ko yung 14 para maintindihan nyo. Sapagkat kung tayo nagsisampalataya si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, gayon din naman ang mga natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Yung natutulog kay Jesus, ibig sabihin namatay na believer ni Christ. Yun yung tinutukoy. Christian, no? Natutulog ang terminology, no? Pero sa King James ay ginamit yung natutulog, sleep in Jesus. No? Verse 15, sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Yung po mga namatay na Christian na natutulog, ang terminology, sleep, ay hindi daw po tayo mauuna doon na kunin. Okay, verse 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Eto, pagbaba po ng Panginoon, may isang sigaw, may tinig na arkanghel, may pakakak ng Diyos. At yung trumpet ni God, no, hindi po ordinaryong trumpet yan, na parang natugtog lang si Mark ng cymbals. Or magtotorotot kayo ng mga musikero ng Puneraria Samson. Hindi ko ganun lang tunog nun. No? Ako naniniwala, sobrang tindi ng tunog noon na hindi maririnig. May pakakak ang Diyos, ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na muli. Napakalinaw. Verse 17, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Saan tayo magmi-meet? Magmi-meet po tayo in the clouds. Eto, kaya may konting ulap dyan.
Ewan ko nakikita nyo dyan. May konting ulap dyan. No, nilagyan natin ng konting ulap. Kasi hindi naman natin pwedeng puro ulap yan. Hindi natin maintindihan yung drawing. So, dyan po tayo mag-meet. Yung mga patay ay bubuhayin. Yung tinatawag na first resurrection. Okay? Saan? Yung body na nakalibing na, agnas na, nasunog yon, kiniremate yon, nalunod yon, nasa ilalim na ng dagat, ano pa nangyari doon sa mga bangkay na yan, kung Kristiyano yan, tandaan nyo, yung katawan na nasunog ay babalik ni Lord. Okay? Hindi mahirap kay Lord yon, tandaan nyo po yon. Hindi mahirap kay Lord na yung katawan mo na yan, kay manipis yan, kay medyo malusog yan, at nasunog yan, naubos yan, saan man kinahantungan yan, kiniremate yan, hindi problema kay Lord na ibalik yung katawan na yan. Pero yung katawan na yan ay hindi pa yan perfect. Kaya pag binalik ni Lord yung katawan, yung soul mo na nasa heaven, kung namatay ka na, ibabalik doon sa body mo. Yung soul mo plus yung body mo, papalitan ni Lord ng bagong katawan. Sabihin mo sa katabi mo, namumroblema ka dyan sa katawan mo, papalitan ni Lord ng perfect na katawan yan. Kasi yan minsan sa bahay, sasabihin ng asawa, tingnan mo yung katawan mo. No, marami ako narinig na ganyan. Sabi niya, huy, mag-jeta-jeta ka naman. No, lahat na ng advice sinabi. Tapos ikaw tingnan mo yung itsura mo. No, nagpipintasan pa. Alam nyo, hindi na yan panahon na gawin natin. Kasi yung katawan na yan na yung binigay ng Diyos. Pero tandaan mo, isang araw pagbalik ni Lord, papalitan niya ng perfect body. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, pag perfect na to, wala kang maipipintas. Hindi po ako may sabi niyan, si Lord. Tingnan niyo po, ang cross reference, 1 Corinthians 15. Tingnan niyo, anong klaseng katawan ang gagawin. Pero tingnan niyo po to, may lesson pa dito sa rapture, para maging listo tayo, maging aware tayo, dahil yung iba, parang easy-easy lang. Hindi ho dapat ganon. Siguraduhin mo, una, kasama ka sa rapture. Pangalawa, kasama ka, paano yung mahal mo sa buhay? Baka hindi sila kasama. Siguraduhin natin, meron tayong part, meron tayong pwedeng gawin. Tingnan niyo po, sa isang sandali, 1 Corinthians 15:52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. So merong huling blow ng trumpet of God. Huli. We don't know kung how many times the angels will blow the trumpet of God. We don't know. Pero kailangan maintindihan natin ito. Sa isang sandali, sabi, in a moment or in a twinkle of an eye. So ganong kabilis yun. In a twinkle of an eye. Parang halimbawa, si JC, kinindatan si Marlin. O, isang kindat, isang kisap mata, ang bilis nun. Sinubukan ko sabi ko, sige kapatid, lumundag ka o humakbang ka. Humakbang ka, isang kisap mata, yung isang hakbang mo, abot ng dilat mo. Ganun kabilis yun. Ang ibig sabihin, in a twinkle of an eye, ganun ka kukunin ng Panginoon. Tayong lahat, buhay man tayo, patay man tayo, nakalibing ka man, problema natin, iniisip natin, ganun ba kaya ni Lord? Walang imposible kay Lord. Alam nyo ba, meron kaming pinakikinggan ng staff, ang isang session ni Kevin Seday, namatay na siya, dinala siya sa heaven. At ang sabi niya, the angel can travel 8 times in a seconds. Oh! Sobrang bilis. Ganon kabilis. Kung yun, angel lang yun. Si Lord lang kukuha sa'yo. In a twinkle of an eye. Kuha ka na agad. Patay ka, buhay, isasama sa buhay. Ang bilis nun patay, lalagyan ng katawan na perfect or uncorruptible body. Tapos isasama sa mga buhay. Yung buhay, hindi pa naman incorruptible pa yung body, nasisira pa, namamatay. Papalitan din. Papalitan yung katawan ng namatay at yung buhay, papalitan. Pagsasamahin, kukunin sa ere, doon sa clouds. Ganun kabilis. In a twinkle of an eye. No time to repent. Patawarin mo ako, Lord. Akala ko hindi ka darating. Hindi naman totoo yata. Huli na. Naiwan ka na. Kaya sabi sa Matthew chapter 24, may nasa gilingan, nasa bukid, naiwan ng isa, yung isa kinuha. Dahil napakabilis ng pagkuha ni Lord.
Gusto ko i-open nyo ang inyong mind dahil it's too late. Kung sasabihin sa kanila lang, pagdating na ni Lord, ako magsisisi, it's too late for you, my dear brothers and sisters. Sabihin nyo yan sa inyong pagtuturo. Napakabilis ng pagkuha. At pagkuha ni Lord, tingnan nyo po, sabi sa isang kisap mata, no, ano gagawin ni Lord? Pagtunog ng trumpeta, pakak ng Diyos ang mga patay, mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan. So pagkabuhay, perfect agad yon. Wow. At tayo'y babaguhin. We shall be changed. Babaguhin. Bakit? Verse 53. Kinakailangan itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan. Itong katawan na to, hindi naman perfect to talaga. Mamatay, mabubulok, masisira yan. No? Kailan daw mabihisan? Sabi sa King James na Tagalog, kailangan itong kasiraan mabihisan ng walang kasiraan, itong may kamatayan mabihisan ng walang kamatayan. So it's very clear. Verse 54, dapat pagka itong may kasiraan ay mabihisan na ng walang kasiraan, itong may kamatayan ay mabihisan na ng walang kamatayan, kung magkagayon mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Sabi, death is swallowed up in victory. No more death. Wala nang kamatayan. Napakabilis ang gagawin ng Lord sa pagguha sa atin. In a twinkle of an eye, papalitan itong katawan na ito na nagkakasakit, nang hindi nagkakasakit, nagugutom, nang hindi nagugutom, no? Nanghihina, nang hindi nanghihina, nabubulok, nang hindi nabubulok, namamatay, nang hindi namamatay. The Lord will change this body, incorruptible body, no? Corruptible to incorruptible. No? Hindi na ganyan. Kaya, nakita nyo ba kung gaano kaganda ang plano ng Diyos sa pagkuha sa atin? Napakabilis nun. Kaya ngayon, this is the day of preparation. This is the day of obeying God. Preach the gospel. Win souls. No? Let's save them. No? Let's force them. No? Hindi mo na pakiusapan. Pilitin mo na. Tandaan nyo, listen, my dear brothers and sisters, our loved ones, ang ating mga mahal sa buhay. Kaya napakahalaga, ito tinuturo sa inyo, maintindihan nyo, aralin nyo sa bahay kasi kaya nyo yan, kaya nyo ituro yan sa mga mahal nyo sa buhay. Dahil pag naiwan sila, kawawa sila. Anong hahantungan nila? Tingin nyo, mabuti na lang kung mayroon pang bigyan na chance si Lord dito sa Great Tribulation or 7 years tribulation. Dito, ang labanan dito, pugot ulo. Mamamatay ka. Kasi pag tumanggap ka ng tatak, anti-Christ ka. Hindi ka kay Lord. Anti-Christ. Doon ka masisave. Pero ang kapalit nun, pupugutan ka ng ulo. Pugutan ka ng ulo. Okay. So, iba yung dadaanan dito. Ngayon, okay, naintindihan nyo na yung rapture? Yung pagdagit? Okay? Kukunin tayo ni Lord. Papalitan tong katawan na to. Kaya, isang araw, ganda ng katawan mo. Perfect. Glorified body. I don't know the itsura nun, pero tsak napakaganda nun. Kasi, una-una, babaguhin ang utak natin eh. Kaya naman tayo ganito, kaya tayo namimintas, kasi corrupt na ang mind natin, corrupt eh. Pag nakita mo si kapatid, hindi bagay yung kanyang hairdo, yung kanyang kilay, hindi ayos ang pagkaka-eyebrow. Ang dami mong pintas, tapos tinignan mo ang kanyang attire. Naku, hindi naman bagay. Ang dami mong salang utak. Kasi yan yung na-corrupt dahil nagkasala ang tao. Pati utak na-corrupt, nagkasala, masama. Di ba? Let's admit the reality. No? Ikaw lang eh. Minsan kumain ka, pinakain ka na, namintas ka pa. Hindi naman, masarap ito, pambira. Kung pwede lang, huwag na pakainin, namintas pa. Tapos nag-blow out sa isa kapatid, nag-blow out, nagpakain. Ay, pambira, ang pinakain lang sa akin, yung wala man lang masarap na palaman, tasty lang. Tapos yung hindi pa yung yung gardenia pinakain sa akin, hindi masarap yung pinakain ka na, nagmintas-mintas ka pa. Diba? Daming ganyan. Sa bahay, pinagluto ni nanay, hirap na si nanay, naglaban, namlansya, tapos nagluto, pintasan ng anak, sarap, kurutin. Ikaw nga magluto. Diba? Ang dami natin pintas.
sa kapatid, si pastor, nakatayo dito, ang dami niyong pintas. Akala niyo nakalusot kayo kay Lord? Nako, pintasera tayo. Sinasama ko kasi minsan, nasabi ko sa inyo sa SM, nakakita ko pusod na maputi, tapos ang pusod na guhit-guhit na maitim. O, namintas ako. Aminin ko yon. Tapos kayo tawan-tawan, hindi mo kayo naamin. Pare-pareho tayo pintas. Pero papalitan na ng Lord yan, bago, perfect. Hallelujah! Okay, ngayon, dadalhin tayo sa langit. Nasa heaven na. Sino kumuha sa atin? Sino? Si Jesus, inakyat ka. Sino ba namatay sa iyo? Para bayaran yung kasalanan mo? Si Jesus. Ngayon, tingin nyo, ganun na lang? No. After rapture, kaya nga may judgment seat of Christ. Si Christ nasa throne. Nasa throne. Nakaupo sa trono. Nakita nyo? Ayun. 1 Corinthians 3:13 to 15. Tingnan natin. Nakaupo sa trono si Christ. Kinuha ang kanyang mga anak. Ito, may ano po tayo, may konting paliwanag. Kung ang rapture will take effect before tribulation, ang tawag doon, pre-tribulation. Okay. Pero ako po, hindi ko po sinasabi sa inyo, bagamat ang stand ng majority ng ating asosasyon at ng iba pang denomination ay pre-trib. The rapture will take place before tribulation. Before tribulation, yun ang sabi. Sa akin naman po, kasi sabi, ang pagdating ni Christ, si Lord lang, ang God the Father lang nakakaalam. At pag pinag-aralan na natin sa mga susunod na session natin, next Sunday, the following Sunday, titingnan natin ngayon, paano kung dumaan tayo sa tribulation, di na mali na tayo ng turo. So para say, kung ang rapture dito mag-take place, amen, praise God. Pero dapat, ihanda din natin ang sarili natin, assuming na mid-trib, in the middle of 7 years, dumating si Christ. And assuming na ipatapos sa atin ni Lord yung 7 years tribulation na paghihirap bago dumating si Christ. Bagamat maraming mag-a-adjust, no? Sa aking pag-aaral, ang daming i-a-adjust yan. Manifestation na rin of Antichrist, yung Battle of Armageddon, itong pagbaba sa Olivet, yung magmumove yan. No, hindi naman problema kay Lord John. Pero to play safe, kung dito man yan, or dito sa gitna, or dito, mahalaga, handa ka. You are prepared for the coming of Christ. In rapture, handa ka. We need to prepare ourselves. Pero hindi lang tayo. Paano yung pamilya natin? Sipin mo, nasa langit ka, nag-enjoy ka, tapos makikita mo sa impyerno, katulad ng mayaman, andun sa impyerno, kapatid, sabi ko sa iyo, malulungkot ka rin. Bagamat sa heaven, masaya ka na, pero may tears kang mga naranasan bago ka mag-enjoy sa heaven, may tears ka. Kasi yung makita mo yung mahal mo sa buhay, naghihirap doon sa impyerno. At yung impyerno, totoo yun, hindi biro yun. It's not a joke. Hell is hell. Lake of fire is lake of fire. Forever and ever and ever. Magbilang ka na. Ipagsamasamahin mo ng lahat ng ever. Forever and ever and ever and ever. Walang katapusan yun. Naandun sila sa lake of fire. Kaya, mga kapatid, hinihingi natin sa Lord ang souls. Yung 40,000 souls, liit nun. Sobrang liit nun. Compare sa population ng Cavite, population lang yun ng 47 subdivision, 70,000 by the year 2025. Hinihingi natin sa Lord, kahit kalahati, 40,000 souls, Lord. Dito lang yon. Kung i-compare mo sa Cavite, milyon na ang populasyon ng Cavite. Cavite ba lang? Philippines. Ilan ang populasyon ng Pilipinas? At ang direksyon ng Panginoon sa GIBC is to plant churches around the Philippines. Hello? At hindi mo alam, baka sa probinsya nyo,
Baka si Andrew doon sa Naga, ano yan? Eh, Albay. No? O sino man, taga Romblon, may iba-ibang probinsya natin. Magtayo tayo ng church. Sa biyaya ni Lord. Maghahanda tayo ng kaya nagpe-pray tayo ng more leaders. Lord, raise more sa ating prayer and fasting. Nagpray tayo, Lord, raise more God-fearing pastors, God-fearing leaders. Kasi, kung ito yung direksyon ng Panginoon sa JIBC, no one can hinder. No one can hinder. Ako, hindi ko mahadlangan yan. No one can hinder. Plano ng Diyos, gagawin ng Diyos yan. Kaya, tayo naman, masaya na, plano pala ng Diyos yon. Sundan natin yung plano ng Diyos. Maki-ride on tayo sa plano ng Diyos. Sumunod tayo sa Diyos. Magpagamit tayo sa Diyos. JIBC. Because God has a wonderful plan for our church. JIBC. Maraming church. Pero yan yung revelation ng Lord sa JIBC. Kaya we are moving forward to that direction. At nagulat ako dahil ngayon 13 churches na, daughter churches, at merong 3 ipapanganak, no? Ang loobin ng Diyos, merong bago na isa doon sa Oraan, Sambales. Tapos meron pa somewhere in Botolan, lugar na Belbel. Kaya magkakaroon ng JIBC Belbel. Bilbel. Oh, B-E-L. No? Babae yan. No? Kasi yung Belbel ginagamit sa babae, di ba? Meron ba lalaki sila may Belbel? Belbel, no? Wow, JIBC Belbel, unique di ba? At meron pang mga lugar, halimbawa, ang ating Magallanes, ang Mansalay Mindoro, ang Batangas, San Juan, Batangas. Yan naka-ready na. Wow, naka-ready na yan. Inihanda ng Lord. Kaya, darating si Lord, mga kapatid, kailangan natin, si Lord ay namatay sa krus. Ikaw nga mamatay dyan. Tapos yung ililigtas mo, papetik-petik, paisi-isi. Binayaran ng buhay mo. Binayaran ng buhay niya ang buhay mo, ang kaluluwa mo, ang lahat sa iyo. Pagkatapos, buhay Kristiyano mo, paisi-isi lang, Jeff Rocks. Hello. Kailangan seryoso ang buhay Kristiyano. May commitment. May heart na sumunod kay Lord. Kasi binigay ni Lord lahat-lahat para sa iyo. Kaya naman ngayon, ililigtas ka niya, dadaling ka niya sa heaven na perfect place. Walang place dito sa lupa na perfect. Heaven is the perfect place, the happy place, a holy place. Dadaling ka niya doon at ganun na lang. Iniligtas ka niya, binayaran ng kaluluwa mo para maligtas at madala sa langit. Kaya naman, haharap ka sa Kanya. Pero hindi naman para takutin kayo. Para takutin ako. Haharap tayo sa Kanya para magsulit. Dahil siya dito, pagkatapos ng rapture, siya ay magiging isang judge. No, hindi naman judge na nakakatakot. In fairness lang, ano yung ihahatulan sa atin ni Lord? Number 1, balikan po natin dito. Ito yon nakasulat at the left side. Number 1, sa rapture, ang sabi po, tingnan natin sa after rapture, judgment seat of Christ or tinatawag na Bema. No, Bema, B-E-M-A. Yan, B-E-M-A. Okay, 1 Corinthians chapter 3. Puntahan natin 1 Corinthians chapter 3. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 3, verse 13. Okay, maganda po kasi binabasa natin yung word. Sabi, Tagalog po, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamagitan ng apoy ihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yon. So, itetest ng fire. No? Bakit? Kasi in-illustrate doon sa verse 12 na ang ating mga ginagawa, sabi, dapat kung ang sino may magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami. So, kung ang ginawa mo ay parang ginto, pilak, okay yon. Pero kung mahalagang bato, pero pag kahoy, tuyong dayami, sunog yon.
Yung gawa natin, kino-compare, ano ba yung ginawa mo? Parang ginto, pilak at mamahalagang bato? O parang kahoy lang yan o to yung dayami? Kaya yung ginagawa natin kay Christ as Christian, anong klase yan? Na alam mo yan sa puso mo kung anong gawa yung ginagawa mo. Kaya sabi doon, ang gawa ng bawat isa'y mahayag sa araw na yon, at ang araw magsasaysay sapagkat sa pamagitan ng apoy ihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yan. Kung ano yaon. Verse 14, kung ang gawa ng sinuman ay manatili, so tines ng fire, no? Dadaan sa apoy ang ating ginawa. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili, ang kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. So, itetest ng Lord ang ating mga ginawa sa earth na ito. Pagharap natin sa Kanya. Ano ginawa mo sa lupa, anak? Itetest. So, kaya nga doon, parang may mga illustration ba? Na illustration lang to. Huwag namang isipin nyo na parang totoong ganun nga. Bagat si Lord, high-tech si Lord. Para bang ire-replay ang buhay, Jane Sanchez. Gusto mong makita? Kayang-kaya naman i-play ni Lord ang buhay ni Jane. No, makikita, parang TV doon. No? May nag-illustrate, parang totoo, ganun nga ang sinabi. Halimbawa lang yon. Kayang i-replay ni Lord ang ginawa mo. Kung magre-reklamo ka kay Lord, Lord, hindi ako yan, hindi ako ganyan. Ay, kayang i-replay ni Lord yan. Buhay mo? Kung yung sa pelikula na i-replay ang buhay mo, ang palabas ito pa, itong ating FB Live, may replay Yung pa si Lord pa, hindi kayang i-replay ang buhay mo mula nang ikaw maging Kristiyano, ang mga pinaggagawa mo, kita ni Lord yon. Pag magreklamo ka, ngayon kung nahingi mo na naman tawad, hindi na siguro ipe-play yon. Hindi na ipe-play yon. Okay, pero hihahayag Wala kang magagawa. Mahahayag yon. At gagantihan, yun ang maganda doon. May ginawa ka sa lupa, kaya lahat ng ginawa natin, tandaan nyo, hindi yun nawala ng kabuluhan kung ginawa mo yun sa Panginoon. Hindi yun nawala ng kabuluhan. Sabi dito, kung ang gawa ng sino man ay masunog, malulugi siya. Lugi. Nasunog lugi. Ngunit kung ang kanyang sarili ngunit siya sa kanyang sarili, maliligtas. Okay. There is a difference. Sa judgment seat of Christ, you are in heaven na. Sa great white throne judgment, wala ka sa heaven. Haharap ka lang sa hukuman ng Diyos. Great white throne judgment ang tawag doon. Great white throne judgment. Every unbeliever will be judged. Haharap sa hukuman ni Kristo. Babasahin lang, das diretso na sa apoy. So, dito, hindi ka naman hahatulan para dalhin sa apoy. Nasa langit ka Ang linaw-linaw naman ang sinabi sa Corinthians. Sabi dito, tingnan nyo po, kung ang gawa ng sino man ay masunog, Christian ka na, ginawa mo, nasunog pala. Malugi ka. Di ba? Talagang ganon, parang lugi. No? Ano itsura ng lugi? Ano naman, nakangiti yun. Siyempre, malungkot yun. Lugi. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. So, hindi ka na sinabi ng Lord, dadalhin ka sa impyerno dahil sa ginawa mo. Nasa heaven ka na, kaya lugi ka. Isipin mo, ang mga kasama mo sa heaven, ang sasaya, dahil mga nagsitubo sa kanilang mga pinagagawa, tapos ikaw lugi. Nakapangalong baba ba yan? I don't know. Sa kanyang sarili, maliligtas. Gayon may tulad sa pamagitan ng apoy. Lugi. Kaya kailangan natin siguraduhin ang ating ginagawa ay tama. 2 Corinthians 5:10. Ito po. 2 Corinthians 5:10. Sige po. Gusto ko pong tingnan natin sa Bible para meron tayong foundation ng Word of God. Sabi doon sa 5:10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Very clear that we will stand before or appear before the judgment seat of Christ. Tatayo ka doon. All believers. No one is exempted. Tatayo. Sabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan.
Itong katawan na to, ano pinagagawa mo dyan sa lupa? Patungkol sa paglilingkod mo kay Christ. Wow. Sa pamagitan ng ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Hindi naman lahat ng ginawa mo mabuti, may masama. Kaya, God, the Lord Jesus Christ, will judge us sa lahat ng ating according to what we have done. Whether it is good or bad. Kristiyano ka, sinisira mo yung kapatid, chismis ka ng chismis. Naku, ikaw din. Tapos Kristiyano ka na, bet-bet mo sa church, tapos pagdating mo sa bahay, para kang guerrilla doon. Naku, ikaw din. Tapos si pastor, binobola-bola mo, pala naman, nagkukunyari ka lang. Ay, akala mo mabuti yon? Hindi huwag kang mambobola. Bawal mambola doon. Mambobola. No? Hindi pwede doon. Lahat, eto na po ngayon. Ano-ano yan? Number 1, sabi ni Solomon, Ecclesiastes chapter 12, verse 14. Ano sabi ni Solomon? Kung si Solomon po nagsabi noon, no? Tingnan niyo po sa inyong Bible, sa Ecclesiastes, no? Ang sabi po doon, sa chapter 12, no? Pag nakita niyo po yon, tingnan niyo po yung chapter 12. Bago dumating ang Isaiah, ang sabi doon sa Solomon, Ecclesiastes chapter 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Mabuti o masama, hahatulan po ng Diyos yan. Okay? Kaya yung gawa, works, every works, ano yung ginawa mo sa Panginoon? No? Anong ginawa mo sa Panginoon? Hahatulan po ng Lord yan. I-screenin yan sa heaven. So, hindi pwedeng lumusot ang ginawa natin. Kaya ikaw nakakaalam kung ano ginawa mo, kung mabuti o masama. No, hindi naman pwedeng hindi maka-record yan sa heaven kasi may rewards eh. May rewards eh. Ibig sabihin, tingnan ko, gawa mo, eto rewards mo. Ay, ganyan, may lugi ka, sabi ng Lord. Tingnan nyo po. Teka, may hinahanap akong isang verse eh. Si pastor nakakalimot na. No, kanina natandaan ko, ngayon nawala eh. Kaya yung works, unahin po natin po yung works, no? Yung ating mga works o ginawa, hahatulan po ng Diyos yan, no? Kaya makita nyo po na wala tayong ilulusot sa Panginoon, no? Number 1 is our works, no? Bagamat may sinabi kanina sa 1 Corinthians 13, no? Saglit lang po, ha? Sa Romans, alam ko may sinabi eh. Okay. So, nalimutan ko, hindi ko po naisulat eh, para malinaw eh. Okay. Ito po, 14:12. Okay, nasa harapan ko na, hindi ko pa mabasa. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Magbibigay sulit po tayo. Second, ano po ang hahatulan ng Diyos? Sabi sa Matthew chapter 15 verse 19 to 20. Matthew 15, 19 to 20. Tingnan po natin. Matthew 15, 19 to 20. Sa Matthew 15, 19 to 20, nililinaw po dyan yung ating isipan. No, ating isipan. Hindi lang ating ginawa, no, kundi yung ating isipan. Ano laman ng isip mo? Tulad ng sinabi ko kanina. Ang sabi po sa Matthew 15, 19 and 20, sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip, masamang inisip mo.
mga pagpatay, pangangalo niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. 20. Ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao, dadapat ang kumaing hindi magugas, ang mga kamay ay hindi nakakahawa sa tao. Ano po yon? Sabi doon, evil thoughts. Your evil thoughts will be judged. Kamusta yung iniisip mo? Mabuti ba yan? Kung masama yan, hingi mo ng tawad sa Diyos yan. Kung ang ginawa mo, masama, hingi mo ng tawad sa Diyos. Okay? Tandaan niyo po, ang sin before conversion were forgiven. Bago ka tumanggap, humingi ka ng tawad, kailan? Noong tinanggap mo si Christ. Yung kasalanan mo paatras, papunta sa bata, nahingi mo ng tawad, kinalimutan na yon. Pero yung kasalanan ginagawa mo, pagkatapos mong tanggapin si Kristo at hindi mo hiningi ng tawad yan, it will be judged. Sabi sa your works, your thoughts. Kaya, yung iniisip mo, bantayan mo yan. Bantayan natin yan. Ano iniisip mo sa kapatid mo, sa mahal mo sa buhay, sa ibang tao, sa pastor, sa leader? Akala mo ba lulusot ka kay Lord? Hindi You will be judged sa judgment seat of Christ. Makakawala ng reward yan. No? Ano pa? Your works, di ba? Number 1, works, thoughts. Number 3, words. Sinalita. Matthew chapter 12, verse 36-37. Ang sabi sa 36-37, sinasabi ko sa inyo, ang bawat salitang, kaya minsan po yung mga jokes, yung mga salita na useless. Kaya nga sabi ko sa Lord, kaya minsan ako nananahimik no? Pero minsan nakakasalita din talaga no? We need to watch our words. Verse 36, sinasabi ko sa inyo, ang bawat salitang walang kabuluhan, sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. In the day of judgment, we are accountable to what we say. Every words that comes out to our mouth will be judged. Verse 37, sapagat ang iyong mga salita, ikaw ay magiging banal sa iyong mga salita, hahatulan ka. Very clear. Magiging banal ka, hahatulan ka din. Okay, so works, thoughts, words. Sa Romans 2:16, di ba pag kinakausap, ano pinag-uusapan nyo? Secret. Pag ganun-ganun ka pa. Pero basahin mo Romans 2. Romans 2:16. Romans 2:16. Kahit anong tago mo, kay Lord, hindi yan matatago. Kaya be honest to God. No? Romans 2:16, ang linaw-linaw po ng sinabi dyan. Ang sabi, sa araw na nahahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking ebanghelyo sa pamagitan ni Jesucristo. So at the judgment seat of Christ, your secret will be judged. Anong sikreto yan? Ako naniniwala, yung sikreto na halimbawa sikreto na ikaw nag-ipon ng pera para sa future nyo, hindi alam ni misis mo, tinatago-tago mo, baka pwede pa yon. Pero yung secret na may ginagawa kang hindi tama, isinisikreto mo, your secret will be judged. Sabihin mo sa katabi mo, secret will be judged. My secret, your secrets, no one can hide to God, to our Lord. He died for you. Your works, your words, your thoughts, your secrets will be judged. At ikalima, your motives. Mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, napakahalaga ng motibo. Bakit mo ginagawa yung isang bagay na yan? Bakit ka nagsisimba? Bakit ka nagba-Bible study? Bakit ka nagbibigay? Bakit ka natugtog? Bakit ka kumakanta? Bakit ka gusto mo magpastor? Alam mo, lulusot ka kay Lord? No way. Hindi. Everything will be exposed at the judgment seat of Christ. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Do you have the correct motive? 2 Corinthians 5:14. 2 Corinthians 5:14. Kailangan tama motibo mo. Kung ano man yung ginagawa mo, iniisip mo, paglilingkod mo, pagbibigay mo, pagsasakripisyo mo, you must scrutinize it
salain mong mabuti kasi baka hindi tama ang motibo mo. Ang motive po, hahatulan din yan. 2 Corinthians 5:14, sumubrang buklat ko Sabi po sa 2 Corinthians 5:14, ay napakaliwanag ng pagkakasabi diyan. Sabi doon, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa amin. Sabi ni Paul sa mga taga-Romans, sapagkat ipinasya namin ng ganito, kung ang isa ay mamatay dahil sa lahat, kung gayoy ang lahat ay mga matay. So, ano po yung nagtutulak? Ano daw po yung right motive in serving God? You are serving the Lord, your God, because of your love. Because of His love. Constrained by His love. Ano nagtulak sa iyo para sumunod kay Lord? Ano nagtulak sa iyo para kumanta, tumugtog? Ano nagtulak sa iyo para mag-involve sa ministry? Ano nagtulak sa iyo para magbigay ng buhay kay Lord? Dapat ang motibo mo, pag-ibig ni Lord. Ang nagtulak sa iyo, pag-ibig ni Lord. And because of that, meron kang gratitude na tinatawag. Gumaganti ka dahil sa pagmamahal na ipinadama sa iyo ng Diyos, ang kagantihan, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Ibigay mo yung the best na magagawa mo para sa Kanya. That's the right motive, constrained by His love. Pag ang nagtulak sa iyo ay napilitan ka, napuwersa ka, kaya nga sa paglilingkod sa Panginoon, sabi, ano ba, tinawag ka, tinulak ka, hinata ka. Dapat itinulak ka ng pag-ibig ni Lord. Ang nagtutulak sa akin para mag-alay ako ng bulaklak, pagmamahal ko kay Lord. Pagmamahal ni Lord kasi minahal ako. Ang nagtutulak sa akin para mag-preach dahil minahal ako ni Lord. Ang nagtutulak sa akin para magbigay ako ng aking kayamanan kay Lord ay dahil mahal ako ni Lord. Nadama ko yun. Yun yung right motive. Right motive. Ano naman yung wrong motive? Merong motive. If there's a right motive, there's a wrong motive. You are serving God because of your self. You want to exalt yourself. No? Exalt yourself. Self-glory. Maraming ganon. Tinan mo, gumagawa sa Panginoon, hindi sabi, si Pastor, hindi man lang pinansin. Lahat ginawa ko na, tapos, bakit hindi niya ako pinansin? Hindi man lang ako in-appreciate. Si Pastor, ang utak, hindi laging may presence of mind para ang lahat ng ginagawa ng mga tao makita niya. Hindi naman ako si God. Pero si Lord may presence of mind because He is omnipotent, omniscient, omnipresent God, all-knowing God. Tingin mo, hindi niya alam lahat ng mga ginagawa mo. Alam niya yan. Tayo, limitado. Pero tandaan mo, ano ba nagtutulak sa iyo? Baka self-glory. Kaya ka pala naglilingkod. Pag hindi ka napansin, tinotopa ka na, tinoyo ka na, hindi ka na nagsimba. Dahil hindi ka pinansin. Wrong motive. And one day, when you will stand at the judgment seat of Christ, all of us will stand at the judgment seat of Christ, and the Lord will expose that motive. Sabihin sa iyo, anak, lugi ka Hindi kita a-awardan. Kasi binobola-bola mo, pati ako No? You cannot bola-bola God. No? Si God. He knows everything. Kaya nga may judgment seat of Christ. Okay? Naintindihan nyo na? Right after that, nasala na yung buhay natin. Ano yung mga pinagagawa natin? Naku, siguro may malulungkot tayo or manghihinayang tayo. Sayang, hindi ko pa nagawa yung the best kay God nung nasa earth ako. It's too late na. Kaya nga ngayon mo gawin ang tama. Ngayon mo gawin ang dapat mo na gawin na paglilingkod kay Lord. Kasi the end is coming. No? The end times is coming. No? Eto na. Ayan na, andyan na tayo. Ano pa gagawin ng church? Maghanda, gumawa na ng matuwid, tama sa harapan ng Panginoon. Kung nagkamali ka, hingi mo ng tawad, patawarin ka ni Lord. Ayusin mo naman. Hindi mo pwede hingi tawad tapos hindi mo inaayos buhay mo. Hindi mo tinutuwid, dapat ituwid, or itama, dapat itama. Ganyan pa din. Baka mahuli na lahat. No, dumating na si Lord, harap tayo kay Lord. Pero, si Lord napakabuti pa din. No, isisiyasatin lang niya yung mga bagay na ating sinalita, ginawa, inisip, sikreto at motibo. No? Isisiyasatin. And right after that,
May rewards eh. Sabi sa 1 Corinthians, di ba? 3, gagantihan. Ano yung ganti? Eto na. There are so many crowns in heaven. May rewarding. Parang sa school, nag-aral ka mabuti, cum laude, no? Di ba? Sa salutatorian, no? Buluboktorian, meron bang ganon? Sabi, salutatorian, sanutotorian daw, no? Yung mga tao talaga, tinan mo, ano ka ba? Buluboktorian, no? Oh, summa cum laude, wow! Dapat, nag-aral eh, nagsikap eh. Ba, kita mo naman ang medalya, no? Parang si Jabez, hindi magkamayaw-mayaw si Lani kakaakit sa stage. May sabit na naman. Di ba tuntua yung mami pag gano'n? No? Daddy din naman. O, di ba, meron tayong mga member na nakita ko na gumraduate, na may mga medal, di ba? May mga kagantihan yon, reward yon sa kanilang pagsisikap. Tapos, tao, ginagawa yon sa kanyang kapwa-tao, si Lord pa. My goodness ka. Si Lord pa, tingin mo, yung mga pinagagawa mo, malihim kay Lord yan. Hindi lang reward in heaven, sa lupa pa lang, binibigyan ka na ng reward. Ganon kabuti si Lord. And I can feel it. God is good all the time. I can feel it. Sa lupa pa lang, paglilingkod mo, may ganti na eh. How much more in heaven? Kaya Lord, sana kung sa lupa may ganti ako, mas gusto ko dyan sa heaven. Kasi yan yung eternal reward. No? Doon kasama mo siya sa eternal glory. Ang sarap-sarap nun. Pambira, sarap-sarap na nun. Sabi ng mga taga-GIBC, hello! Naintindihan nyo ba yon? Ganda-ganda doon. Anong mga rewards yan? Ito na, number 1, 1 Corinthians chapter 9. Tingnan nyo po, si Pablo sinulat yan sa mga taga-Korinto para ipaunawa sa atin at makita nyo po, 1 Corinthians 9:24 to 26. Anong ganti naman ang gagawin ni Lord sa iyo sa mga ginawa mo? Ito po, kung ikaw kapatid ay naglingkod sa Panginoon, sabi sa 1 Corinthians 9:24 to 26, hindi pa ganinyo nalalaman na nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang tumatanggap ng gantimpala, sabi ni Paul. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao ay nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Anong klase yun? Incorruptible crown. Ha? Wow, incorruptible crown ang tatanggapin mo, kapatid. Ako ay tumatakbo sa ganitong paraan at hindi gaya na nagsasapalaran. Sa ganito rin, ako'y sumusuntok, hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Nanonood ako ng boxing. Nung nagdaang linggo, nanonood ako ng boxing. Kasi ang dami kong inintindi. Mag-relax na ako. Boxing, no? Nakita nyo? Nalimutan ko yung ating, ako hindi ganun ka-sharp magtanda ng boxingero. Suntok-suntok siya. Lalakas ng suntok niya, pero sa hangin tumatama. Yung kalaban, akala, puro sa hangin tatama, tinamaan siya sa panga, laglag siya. Okay? Nakita nyo? Hindi ka na si Pablo. Hindi siya yung hit lang na suntok na walang. Ano ibig sabihin nun? Gumagawa ka pero hindi pala sigurado. Walang kabuluhan. Hindi sigurado. Hindi mo ini-screen mabuti. Ano motibo mo? Ano ang dapat sigurado yung ginagawa mo. Siguraduhin mo, kapatid. Para naman sa langit, meron kang tatanggaping crown. Incorruptible crown. Hello. Number 1 na crown pa yan. There are so many crowns in heaven. No? Sa listahan ko, 6. Okay? Kung gusto niyo dagdagan, tanungin niyo kay Lord kung meron pang dagdag. Baka hindi ko nakita yung ibang crown. Okay? Crown for runners yan. Runners. Sa buhay na ito, para tayo nasa palaruan. Tumatakbo. No? Tumatakbo tayo hanggang sa finish line. Kaya ang tawag dun sa incorruptible crown, yung koronang walang pagkasira, o putong na walang pagkasira,
crown for runners. Ano yung ibig sabihin niyan? Nagpatuloy sa buhay Kristiyano na tama ang ginagawa hanggang dumating si Lord. Siguraduhin natin yan. Para tayong nasa, ano ba yun? Track and field ba yun? No? Siguraduhin natin, crowns for runners. Kamusta yung pagbumuhay mo bilang Kristiyano? Crown for runners, incorruptible crown. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Philippians 4:1. Pilipos 4:1. Kanina, di ba? Bakit tayo kailangang magdala ng kaluluwa sa harapan ng Diyos? Sa kaharian ng Diyos pala. Ang sabi sa Philippians, no? Tingnan niyo po, Philippians chapter 4, verse 1. Ang sabi po sa 4:1 ng Philippians, ganito ang sabi diyan. Sabi diyan, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong. Nakita niyo po, sabi ni Paul sa kanyang mga kapatid sa Philippians, sabi niya, therefore my brethren, dearly beloved and long for, and my joy and crown. Wow. Sabi ni Paul, kayo ang aking putong dahil siya ang umabot sa mga taga-Philippians, pinangaralan niya. Wow. Pero binanggit yan sa Thessalonians. Ano ba yung sinasabi ni Paul na, you are my crowns? Sabi niya sa Philippians. Kasi sabi sa Thessalonians chapter 2, tingnan nyo, Thessalonians chapter 2 verse 19 and 20. Sabi dito, ganito, sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri, hindi baga kayo rin naman sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagparito. Nakita nyo, sabi ni Paul, sabi, sa English po, mas maganda sa King James sabi, for what is our hope, our joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Ano yan? Crown of rejoicing. Ang crown of rejoicing, corona po yun, no? Hindi po yan yung corona katulad na sa pang Miss Universe lang. Walang kwenta yun. Ibang crown to. Crown in heaven, ikokorona sa mga anak ng Diyos. No? Incorruptible crown. Crown for runners. Ito naman, crown of rejoicing. Crown of rejoicing. Meron ba namang crown of rejoicing na nakasimangot? Sisimangot ka pag pinutungan ka? No, rejoicing, you will rejoice. Bakit? Ito po ay para sa mga crown for soul winners. Hello. Sabi sa Proverbs, he that winneth souls is wise. Siya na nag-aakay ng kaluluwa, matalino. Kaya yung kaluluwa natin na inaakay, corona mo yon, putong mo yon, crown of rejoicing yon, crown for soul winners. Kaya kung nakaakay ka ng isa, may corona ka na. Nakaakay ka ng dalawa, nakaakay ka ng tatlo, lalo na kung nakaakay ka ng 40,000 kaluluwa. You know why I write down the souls I win? Do si Lord ang magi-screen nun. That I don't want to be zero. No? To zero, a month, zero. Walang soul. Sobrang lungkot ko nun. Sobrang lungkot ko. Because I love souls. Because the Lord impart that love to me when He loved me. When He loved my soul. Kaya ako din, sabi ko, Lord, kung mahal mo kaluluwa ko, gusto ko rin magmahal ng maraming kaluluwa. Kaya, mga kapatid, may corona nag-iintay sa iyo. Isang kaluluwa pa lang, may corona ka nang tatanggapin. No? Incorruptible crown, dahil nagpatuloy ka, na kahit na nanghina ka, nagkasakit ka, nasaktan ka, nawalan ka ng pera, hirap na hirap ka sa buhay, nagtutuloy-tuloy ka sa pagsunod kay Lord. Incorruptible crown yon, crown for runners. Nagpatuloy sa buhay Kristiyano hanggang kunin ni Lord. Tapos, nag-akay ng kaluluwa. Grabe, lahat ng tindero ng balot, isda, magbobote, magbabakal, magwawalis, magtatambo,
lahat sineran mo, kapitbahay mo, naakay mo, may crown of rejoicing ka pagdating sa langit. Hindi ka lugi. Sabihin mo sa katabi mo, kay Lord, hindi ka lugi. O, di ba? Lugi ba tayo kay Lord? Nako, tingnan mo ngayon yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, na-imagine ko na, nakakadalawa ka na corona. Nakakadalawa ka na. Okay, pangatlo, na corona. Ano yung corona tatanggapin natin? Ito po, 2 Timothy 4:8. Katabi po ni Thessalonica si Timoteo. No, puntahan nyo, kapitbahay lang yan Dalawin nyo, 2 Timothy 4:8. Ang sabi dyan sa 2 Timothy 4:8, tingnan nyo po itong pangako ng Panginoon. Napakaganda naman itong pangatlong corona. Ang sabi dito, buhat ngayon ay natataan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon sa tapat na hukom sa araw na iyon. Sabi niya, Paul knows that he will stand at the judgment seat of Christ. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat hindi naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Yung pagdating ni Lord, you are waiting for His coming, for the rapture. Alam mo ba yon? And you are you prepare your life, yourself to God. Hinihanda mo yon. Hindi mo ba alam na ikaw ang tinutukoy ni Paul dito? Na buhat ngayon, sabi kay Timothy, natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. It's very clear. If you are excited for the coming of the Lord Jesus Christ, ang tawag dyan crowns for anticipators. You are anticipating that Christ will come. No? Crowns for anticipator, ano yan? Kung may incorruptible crown, crown of rejoicing, ito po yung pangatlo, crown of righteousness. Crown of righteousness. So we need to live right. Kaya yung buhay mo, aayusin natin. Buhay ko, aayusin ko. Buhay mo, ayusin mo. Kasi kailangan natin ng crown of righteousness. Because one day, if we live right in the sight of God, you will receive that crown of righteousness. Sabihin mo sa katabi mo, makakatatlo ka na. May incorruptible crown ka na, may crown of rejoicing, tapos crown of righteousness, crown for anticipators. Ito po ang number 4. Ang sabi sa Revelation chapter 2:10, sabi diyan, huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit na ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. What kind of crown? Crown of life. Ano tong crown of life? Crowns for faithful ones. Naging tapat ka hanggang kamatayan. You are faithful. No? Hanggang kamatayan. Crown for faithful ones. You will receive the crown of life. Crown of life. Wow. Kaya mga kapatid, sa heaven, ang daming nakahanda, no? Ang daming na nakahanda doon, no? Ang daming nakahanda in heaven, no? Isipin mo, wow, no? Sa heaven, doon sa heaven, dami nakahanda, no? Doon sa itaas na yon, dami nakahanda. Sarap, no? Piniprepare yan ng Lord sa kanyang mga anak. Okay? Kaya, sana nasain natin mga kapatid na meron tayong corruptible crown, crown of rejoicing, mag-akay tayo ng mga kaluluwa, mamuhay tayo ng tama, crown of righteousness, i-anticipate natin, malapit na dumating si Lord, tapos crown for faithful ones, crown of life, puputungan ka ng putong ng buhay. At ito po, 2 Peter chapter 5, verse 2-4. 2 Peter chapter 5,
Parang nagkamali ata ako. I think, First Peter? Sorry po. Ano yun? Verse 2 to 4. First Peter 2, First Peter 5, 2 to 4. Sa verse 4 po, verse 2 to 4, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Okay? Dito po, sabi, yung may mga position, leaders. Ano yan? Leaders, pastor, teachers. Ito, pakinggan nyo po. Pangalagaan nyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan. Yung napilitan ka dahil inutusan ka ng pastor mo o inutusan ka ng mga tao, napilitan ka, kapatid, hindi sapilitan. Okay? So, sabi, kundi may kasiyahan na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Bakit naglilingkod sa Panginoon? Mahalay na kapakinabangan. They are serving God because of money. They are serving God because of self-glory. They want their name to be exalted, to be praised. Oh, wrong motive. Anong sabi dyan? Hindi dahil sa mahalin na kakapakinabangan, kundi handang pag-iisip. Verse 3, hindi naman naggaya ng kayo'y may pagkapanginoon. Naglilingkod ka na para kang talagang by hook o by crook, magsisunod kayo. Matitigas sa ulo nyo, ganon. Hindi ganon. Meron ganon. No? Sa pangangasiwang ipinagbilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Kaya nga, leaders is servant, no? Model. Verse 4, eto na po yung verse 4. At pagkahayag ng Pangulong Pastor, when the chief shepherd, we know that the chief shepherd is our Lord Jesus Christ, shall appear. Sabi doon, you will receive crown of glory. Tatanggap ka ng hindi nasisirang putong ng kaluwalhatian. Crown for true pastor, teacher, or leaders. Crown of glory. Crown of glory. Tandaan niyo po yun. You need to become true in serving God as pastor, leaders, and teacher. Maging totoo ka, kapatid, and you will receive the crown of glory. Okay? So, incorruptible crown for runners, crown of rejoicing for soul winners, crown of righteousness for anticipators, for faithful ones, crown of life. Puputungan ka ng Panginoon. And crown of glory for the true pastor, teacher, and leaders of His church. May crown of glory. Putong ng kaluwalhatian. Wow. Iniisip ko, doon sa term pa lang, crown, incorruptible, rejoicing, righteousness, life, and glory. Imaginein mo yon kung ano itsura nun. Wala pa akong narinig na dinala ng Lord tapos pinakita na sa kanila yung klase ng mga crowns. No? Yung inakausap nila si Jesus, pinakita yung mga Old Testament saints, mga martyrs, meron. Pero yung crowns pinakita sa akin, wala pa ako narinig eh. No? Dinala sila sa heaven, no? Imagine niyo to. And last, Revelation chapter 4 verse 4. Ito po yung crowns. I don't know kung meron pang ibang crowns. Pero sa abot lang po na ating pagsisiyasa at pag-aaral, Revelation 4:4, sabi doon, and sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. Sa mga luklukan nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda na daramtan ng mabuting damit at kanilang mga ulo ay may putong na ginto. Sabi po doon sa pinag-aralan ko nung ako young people pa, so tagal na noon, yung book ni si Alban Douglas is the author. Sabi niya, itong pang-anim na crowns is crowns of gold. Crowns of all the redeemed. Corona daw po ng lahat ng niligtas ng Panginoon.
So iniisip ko, sobrang buti ni Lord. Sobrang buti ni Lord. Isipin mo sa heaven, di ka lugi. Dahil ika-crown for all the redeemed. Lahat ng iniligtas, tinubos ni Kristo, may corona. Sabihin, walang lugi doon. Pero, masaya ka ba na isa lang ang corona mo? Samantalang si Brother Louie, 6. Si Ed, 6. Si Benny, 6. Si Pastor, wala. Di ba? Lungkot naman. Nung isa lang ang corona ko, yung gold lang. Ano feeling? Hello? Ano feeling mo? Kung sila lahat tig-5, tapos ikaw isa. No? Buti nga, may isa pa eh. May crown for all the redeemed. Paano kung nawala? Sobrang buti ni Lord. Grabe, wala ka na masasabi sa kabutihang loob ni Lord, sa katapatan ni Lord, sa kagandahang loob sa iyo ng Lord. Sige, sabihin mo ngayon, kung ano masasabi mo kay Lord? Sobrang buti ni Lord. Na kahit ako ganito, tatanggap pa rin ako ng gantimpala, ng corona, crown for all the redeemed, the crown of golds. Ngayon pong umaga, mga kapatid, nakita niyo po ba to? Ang pagkatapos po noon, tayo yung makikipagsalo na sa hapag ng ating groom. No? The bride is the church. Kapag ni-rapture tayo, haharap tayo kay Kristo. Pero merong marriage supper of the Lamb. No? May pistahan sa langit, may kasalan sa langit. No? Kasama natin ang ating kasintahang lalaki ay si Kristo, ang kasintahang babae ang iglesia, tayo yon. Kaya meron doon marriage supper of the Lamb. Doon tayo magsasaya na sa heaven. Revelation chapter 19, 7 to 10. Kaya ngayon pong umaga, I hope by the grace of God, naintindihan natin ang mga bagay-bagay na dapat nating ihanda sa buhay natin. At ang JIBC Church, hindi na magiging katulad ng dati. Na ang bawat isa sa inyo, magnanais na tumanggap ng corona, ng putong, na mga sinabi dyan ni Lord, na pangako niya para sa atin. At huwag kayong pumayag na sa kanyang rapture, may maiwan. May maiwan. May kukunin, may iiwan eh. Di ba kayo nalulungkot? Kinuha kayo? Malulungkot tayo. Kinuha tayo, tapos yung mahal natin sa buhay, titingnan natin sa naiiwan. Tapos hindi lang yon. Paano kung pre-trib nga? Pre-trib. Kung halimbawa pre-trib, o saan man trib yan, no? Tinitingnan mo, yung mahal mo sa buhay, nandun, no? Natataka ng, kung dito nangyari, or this in the middle, nakita mo doon, no? May tatak ng Antichrist. Magiging happy ka kaya? Kaya, may mga pangako ang Diyos bilang anak. Bila tayo mga anak. Angkinin natin yon, panghawakan natin, totoo yon. Bilang anak ng Diyos, binigyan na sa iyo lahat. Kaya nga, ang sabi sa Colossians, we are complete. In Christ, you are complete. Kompleto ka. Ano pa hahanapin mo? Sabi nga ng Lord kung yung anak niya hindi niya ipinagkait, yung pang mga bagay na kailangan mo hindi niya ibinigay na sa atin. Lalakaran na lang natin, aangkinin na lang natin, anak tayo ng Diyos. Kaya sana, nawa, tayo bilang mga anak ng Diyos, maging kakaiba na tayo. Ang JIBC, moving forward, no? Starting 2021 and beyond, no, ibang-iba na ang mga taga-JIBC. Ibang-iba na. Ibang-iba sa anointing, ibang-iba sa soul winning, ibang-iba sa paglilingkod dahil naintindihan ang mga bagay na inihanda na ng Diyos, ginawa na ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya sabihin natin sa ating mga kapatid, it's time to wake up. No, gumising na tayo. No?
Para pag nagsalita si Brad Louie, lahat ng mga tulog. Mag-amen. Wala nang mag-aamen. Kasi gising na lahat. Mulat na sa katotohanan. Alam na ang tama na dapat gawin. At nag-aapoy sa paglilingkod. May power, may anointing. Ibinigay na ng Lord sa atin yan. Problema, hindi natin nilalakaran. Kaya tuloy, hindi tayo nakakaranas ng mga bago, dakilang bagay na ipinangako na ng Diyos. Himala. Hindi lang si Honor ang nagsabi niyan. May himala. Luma yun. Noong pa man, wala pa yung honor na yan. May himala na si Lord na ibinibigay sa kanyang mga anak para maranasan ang kagalingan, ang kalayaan, ang kapangyarihan. May biyaya. Kayang-kayang ibigay ni Lord lahat ng pangangailangan mo. Magtiwala ka, sumunod ka, maglingkod ka. Kayang-kaya natin kumonker ng mga lugar sapagkat kung noon, sabi ng Lord, hindi ko kayo iiwan, ipababayaan, kinonker nila yung dapat i-conquer. Ngayon pa, malapit na dumating si Lord, kayang-kayang i-conquer natin ang mga bayan-bayan sa Cavite, ang mga bayan-bayan o ang mga probinsya sa Pilipinas. At pagkatapos noon, palalabasin na tayo ni Lord. At alam nyo na, sabihin mo dyan sa katabi mo, palabas ka ng bansa, mahusay kang mag-English, gagamitin ka ni Lord. Hello? Pero kahit hindi ka marunong mag-English, pag napuspos ka ng Espiritu Santo, mag-speak in tongues ka, grabe. Grabe yun. Maiintindihan ng mga tao kung saan ka pumunta, nagtatangs ka. No? Yung language nila, sinasabi mo, mamamanga, grabe, si Brad Homer to taga-Cavite to, bakit nasasabi niya na ang lingwahe ng mga Thailander, ang mga Taiwanese, no? Mahirap ba yun kay Lord? Sa mukha pa lang, mukha naman Taiwanese, di ba? Mukha Chinese. Bakit ba? Walang mahirap kay Lord. So, naintindihan na po ba natin ang ating buhay bilang anak ng Diyos? Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ngayon pong umaga, ito po'y mensahe mo sa amin at inihanda mo ang bawat isa sa amin kahit sa simpleng kaparaanan para lang na maintindihan namin ang katotohanan na malapit ka nang bumalik. Malapit ka nang maghari, Panginoon, at ipatikim sa amin ang paghaharing kasama ka na 1,000 taon sa daigdig na ito. Bagamat may pagdadaanan pa kaming 7 taong kahirapan, but we know by your grace kung ano man yung pahintulot mo sa amin. Kung pre-trib, pinupuri ka namin, hindi mo na kami pinatikim doon. Pero kung patikimin mo kami, pinupuri ka namin dahil hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, kaya naming mapagtagumpayan. Pero ang ninanais mo sa amin na yung mga anak, maging handa sa iyong pagbabalik. And I pray that you will prepare the hearts of your people, especially the JIBC members, O dear God, from the mother church down to all daughter churches and outreaches. Panginoon, iisa ang aming DNA. Iisa ang aming naintindihan at natutunan at gagawin para sa iyong kaharian bago ka dumating. Kaya yan po ang aming dalangin sa iyo, Panginoon. Lagi mo kaming ihanda at tulungan para sa gawaing ipapagawa mo sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat magsabi ng Amen.